Jesus Christ ang nagturo po nito at sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila sinabi, nalalaman nyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nagpapanginoon sa kanila. At ang kanilang mga dinadakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. O parang politiko. Kailangan sundin mo politiko, pag hindi tanggal ka, di ba? Parang ganon. Parang kailangan, wala silang ginagawa kundi utos-utos lang. Pero hindi gayon ang tinuturo ng Panginoon. Sabi ng 43, dadapat sa inyo hindi gayon. Huwag nyo silang tularan. Mundo yan eh. Sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, hindi ganyan. Huwag ganyan ang gayahin ninyo. Kundi ang sino man mag-ibig dumakila sa inyo, ay maging lingkod ninyo. O gusto mo maging dakila, matanyag ang pangalan mo. O dapat maglingkod. Sinasabi diyan, dapat maglingkod diyan. Kung gusto matanyag ang pangalan, maglingkod diyan. Diba? Pangalawa, sabi niya, dadapat sa inyo hindi kayo, kundi ang sino mang ibig dumakila sa inyo ay maging lingkod nyo. 44, pangalawa, ang sino mang sa inyo ay maging mag-ibig na manguna. O number 1, baga sa ano, gusto mo maging top notcher ka? Maging ano ka, hayag na hayag? Ano sabi niya dyan? Maging alipin ng isa? Maging alipin ng 5? Lahat paglilingkuran mo. Sa kaharian ng Panginoon, baliktad sa kaharian ng mundo. Ang mundo, sinasabi niya dyan, ang ginagawa nila, utos ng utos. Di po ba? Pero sa Panginoon, hindi ka mag-utos, ikaw ang gumawa. Ikaw ang maglingkod. Kung gusto mong maging dakila, o sige, maglingkod ka. At kung gusto mong maging number 1, top notcher, kung gusto mo talaga, ikaw talaga sa kaharian ng Panginoon, makita ka, maglingkod ka sa lahat. Gaya ng Panginoon, pinaglingkuran niya lahat. Wala siyang hindi sinino. Ay hindi kasi ano yan eh. Hindi. Lahat yan, mabutit masama, pinaglingkuran yan. Amen. Nagbigay ng biyaya sa lahat po yan. Kahit alam niya na pagagalingin niya, isang araw, iiwanan siya niyan. Mga alagad niya, iiwanan siya niyan. Pinaglingkuran. Mga pinagaling na may sakit karamdaman, ilan lang ang nagbigay papuri sa Diyos. Alam niya yon. Kasi gusto niya maglingkod sa lahat. Kaya siya ang unang-una natin, ang Panginoon, na dapat natin gayahin. Okay, puntahan po natin ang 1 Timothy. Ang text po natin, 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 16. Pero nalagpasan na po natin yung 8 to 10. Ngayon tatahakin po natin yung mga verses para sa mga babae. Una, pinag-aralan natin ng mga diakono, sila po ay may kahusayan at sinasabi po sa English ay great. At bakit po inuulit ito? Sapagkat ganito rin ang sinasabi sa mga babae. Tingnan natin. Sa verse 11, tingnan po natin sa mga diakonesa. So by the way, balikan ko po ulit muna. Kahit konting ano lang po, daanan natin sandali. Ang mga diakono, hindi sila dalawang dila. O parang kwento ng kwento na iba ang sinasabi dito, iba ang sinasabi doon. Huwag dapat ganun. Hindi sila mahilig sa alak, ang mga diakono. At pangatlo, hindi sakim sa mahalay na pakinabang o mukhang pera. Kasi sila mamamahala ng kaperahan ng church eh. Amen po ba? Yun po yun. Kundi sila ay tagapag-ingat, na pag-aralan natin nakaraan, tagapag-ingat sila ng pananampalataya, masidihan pananampalataya nila. Hindi mo sila mabubuwag sa doktrinang meron sila na galing sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, sila ay may pusong may malinis. Yun po yung meron sila. Ang tungkulin nila, tagapangasiwa, dapat sinusubok sila. Tungkulin ng mga tagapangasiwa yan, kung sino karapat dapat maging diakono, doon mismo sa paglilingkod na angkop sa kanila bilang diakono, upang sila ay masumpungan silang walang kapintasan. Kasi pag di susubukin, baka magkamali. Di po ba? Observation, parang may observation na ginagawa. Okay. Puntahan po natin ang mga diakonesa. Ito'y mahalagang pangungusap, mahalagang salita para ating makita kung gaanong kadalisay dapat ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Sa mga diakonesa, sa verse 11 hanggang 12. Okay, babasahin ko muna lahat. Gayon din naman ng mga babae, diakonesa po ito, gayon din naman ng mga babae, ibig sabihin, merong kahalintulad doon sa mga nauna. Sa pagiging overseer. Una po rito, overseer, di ba? Pinaka-pinuno, di ba? Pangalawa, diakon na po. Pero gayon din naman silang mga babae. May ilan ditong karakteristik na dapat sundin ng mga diakonesa.
Una, gayon din naman ng mga babae, dapat ay mahusay. Inulit po yung kahusayan. Sa overseer, sinabi po yan. Sa diakono, sinabi po yan. Sa diakonesa, sinabi rin po yan. Dapat sila'y mahusay, o sa English po diyang grave. Pag sinabing grave, sa Greek po niya, semnos, means venerable, o parang karespeto, kagalang-galang. Amen. Bakit kaya sinasabing kagalang-galang sila? Kasi ito yung mga sumusunod na kanilang titignan natin sa qualification na narito dapat sila. O, tignan po natin. Yung para bang ang taas ng dangal niya bilang isang asawang babae. Makinig kayo, mahalaga po ito na dapat natin matutunan. At ang sabi niya, ang diakonesa, una siya ay mahusay o honorable, kagalang-galang. Bakit kaya sinabi? Kasi ito yung qualification. Hindi sila, sabi niyo po, hindi sila, dapat tayo, nagbabantay din tayo. Hindi sila, nung una sa mga lalaki, hindi sila ganito. Ganito. Sa mga babae, hindi rin sila ganito. Titingnan natin, i-compare po natin sa lalaki at sa babae siguro pagdating ng time. O baka pwede na ngayon. Okay, sabi niya rito, hindi sila, sa verse 11, may mapapansin po tayo dyan na isang salitang, hindi sila palabintangin. Meron po ba tayo dyan? Kasi wala po ako dito sa harap eh. Okay, hindi sila palabintangin. Pag sinabing palabintangin, ano pumapasok sa isip nyo? Nagsasabi po sila na hindi naman totoo. Totoo yun, sinasabi, sinungaling. Sa mga lalaki po yun, sa mga diakono. Ibig sabihin, nagbibintang. Nagpaparatang. Sabi nyo po, nagpaparatang. Siguro, bakit sinabi sa mga babae ito yung may kaugnayan sa una, yung dalawang dila, sa mga diakono. Kaya nga, gayon din naman eh. May kasama doon sa babae, sa mga diakonesa. Gayon din naman ang mga babae. Kung ano yung lalaki, kung ano yung overseer, kung ano din yung mga diakono, na hindi dapat dalawang dila. Connected po ito. May similarity ng pagpapahayag kung ano dapat ang gawin ng mga diakonesa. Hindi po sila, sinasabi diyan, palabintangin, paratang ng paratang, di ba? Parang nagsasalita ng sinasabi niya ito pero hindi naman totoo, di ba? Amen. O puntahan po natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalms Psalms 101 verse 5. Ito po ang sabi niya. Ang sumisirang puri, o kita nyo? Ang sinasabi niya po rito, sumisirang puri. Kasi nagpaparatang eh. Kaya nga merong mga kaso, ano ba tawag yan, pastor? Yung libel ba yan? Libel? Nagpaparatang ka eh, di ba? Kaya yung mayayaman, pag nagparatang ka, libel case, ang case po niya, libel. Di ba? Parang kakasuhan ka, di ba? Kaya dapat ang mga diakonesa, hindi po sila palabintangin o mapanirang puri. Sabi niyo po, mapanirang puri. Ibig sabihin, ibabagsak mo ang tao. Amen. Dapat ang mga diakonesa, kasi kadalasan bumabagsak ang mga babae, lalo mga babae, kinakausap po tayo ng Panginoon dito. Kami kinausap din eh, di ba? Kami mga diakono, halimbawa mga diakono mga lalaki, di ba? Kinakausap po tayo ng Panginoon. Dapat tayo, hindi tayo nagsasalita ng kung ano-ano sa mga tao. Una siguro, sa pamilya natin, kasi pamilya natin yan eh. Pangalawa, sa kapitbahay natin. May napansin ko lang pumasok sa bahay, naku, ano yan? Nag-iba na ng isip. Nagbibintang na tayo na hindi maganda. Sa kaklase, sa mga trabaho natin. Ay, alam mo ba, siya magkasama. Pinagbintangan mo yung dalawa. Di ba? O, basahin natin ulit yung Psalms. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuhal. Kaya maraming nagkakamali, akala nila ang salita ay hindi babalik sa kanila. Hello? Kaya lahat ng binanggit mo na hindi kagandahan sa tao, babalik sa iyo. Pananagutan natin yung bawat sinabi natin sa ating kapwa. Lalo na ito yung sinasabi sa mga Kristiyano. Sinasabi ito, tinuturo ito para doon sa mga born again na, yung iglesia ng Diyos na buhay na. Tapos sasabihan mo yung kapatiran mo ng ganoon. Kaya nabubuhal eh. Hello? Minsan gusto mo lang, siguro ganito, gusto mo lang gipitin ng tao. Kaya ibabagsak mo.
Hello? Kaya nga naalala nyo, nagturo ako sa chapter 4 na Ephesians. Di ba dapat, yung peace, ano yung peace? Ano yung kapayapaan? Yung acronym po nun. Naalala nyo pa po ba? Positive energy, always correct. Yung una pala, always care, elect. Di ba? Di ba? Always caring, di ba? Dapat nagmamalasakit. Di ba? Pangalawa, correct na. Di ba naalala nyo? Yun yung positive energy. Pag naging negative energy ka, nagsalita ka na hindi maganda sa kapwa mo, bubuhal ka. Ang akala mo, mayroong sa Facebook wala pala ako dito oras. Alam nyo po ba, meron nakita ko na minsan, gusto mo maalis sa harap mo yung kapatiran mo, hindi mo alam, iisa lang kayo na tinutungtungan. Pag binagsak mo siya, kasama kang babagsak. At yung taong binagsak mo, itataas ng Panginoon yan. Hello? Kasi bakit? Sinira mo yung puri. Kung ano-anong sinasabi mo sa kapwa mo na Kristiyano. Amen. At masamang sinasabi natin. At sabi niya, kaya nga sinasabi rito, hindi dapat sila pala bintangin o mapanirang puri. Slanderer. Diba? At tapusin po natin yung pangungusap sa Psalms 101 verse 5. Siya na may mapagmataas sa tingin. Wow, kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo, kaya yung tingin mo sa kapwa mo mababa. Hello? Wala naman din Laya na ng ibang ano. Ganun ba? Una dito. Diba? Pag dito naglaro yan, ibabagsak mo talaga ang tao. Amen. Kaya nga yung mga, alam niyo po ba, iglesia ng Diyos na buhay, kaya nga si Paul sabi ni Jesus sa kanya hindi mo ba alam sumisikad ka sa matulis na bagay? Ba't mo pinapersecute ang aking iglesia? Ako. Alam niyo po ba, pag pinersecute natin ang kapatiran, ang Panginoon mismo ang pinepersecute natin. Amen. Para ka sumisipa ka sa matalas na bagay. Bakit mo gagawin sa kapatiran yan? Kaya itong qualification na to dapat makita natin sa taong diakonesa ng Diyos. At ang sabi niya rito, sabi niya, siya ay may pagmamataas na tingin na may palalong puso na hindi ko titiisin. Alam mo, kaya bumabagsak tayo mga Kristiyano, alam niyo kung bakit? Marami tayong pula sa ating kapatiran. Imbis na ituwid natin, puro pula, puro sama ang ibinibigay natin. Hindi tinatama. Kaya ang nangyayari, pariwara yung nangyayari sa buhay. Kaya ang Panginoon, dititiisin Hahayaan niya yung consequence, yung daanan mo kahit Kristiyano ka. Amen? Amen ba dyan? Kasi ang Diyos hindi liko para palampasin yung ginawa mo sa mga kapatid mo. Sabi ng Panginoon, kung ano ginawa mo sa iyong kapatid, siya mong ginawa sa akin. Hello? Kaya sa Israel, sa bandang huli, puro good works sila Amen. Makinig kayo mabuti. Ito ang dapat na tumayo sa mga bilang isang babae na diakonesa sa gawain ng Panginoon. Ako natutuwa ako kahit yung asawa ko walang masyadong alam yan, pero ang pagilingkod diyan bilang diakonesa, totoo po yan. Siya yung nagpe-prepare ng aking mga gamit para ako'y makapagturo sa inyo. Kung wala yung asawa ko na walang diakonesa ang asawa ko, ako tinuturing ko asawa ko diakonesa yan Bakit? Naglilingkod din sa atin yan lahat, di ba? Pinapakain tayo, kahit may nagbibigay sa atin ng budget, pinapakain tayo, sinaglulutuan tayo. Hindi ko tinataas si Sister Annabel. Pinapakita kung gaano kaganda, nagiging maganda ang katatayuan natin. Bakit? Hindi ba't si Martha ganun din? Naglilingkod, di ba? Lahat may kanya-kanya paglilingkod. Di ba? Ibig sabihin, siya tapat na ron, tapat siyang tao na ginagampanan niya yon para sa ating kapakanan. Amen, sa aking kapakanan, sa pamilya. At pupuntahan natin pamamaya para makita natin ang kagandahan. Okay? At sino dito yung mga yung mga may asawang babae? Mga lalaki dito na may asawang babae na katuwang natin sa church. Okay, si Deacon, di ba?
Yan. Daddy, ano po, tumataas yung daddy ko. Katuwang niya si Nanay Norma. Salamat sa Panginoon, magiging katuwang. Alam niyo po ba, pag ikaw ay diakon at hinahadlangan ka ng asawa mo, may problema. Pero pag tinutulak ka ng asawa mo, sige maglingkod ka, ibig sabihin okay ka. Amen. Paglilingkuran kita, iaayos ko lahat ng pangangailangan mo para sa paglilingkod mo. Amen. May mga ganyan tayo mga kapatiran dito. Maasikaso. Amen po ba? O tuloy natin. Hindi titiisin ng Panginoon ito. Hayaan niya dumating yung consequence sa taong ito para makita niya kung gaano kahirap ng taong umaano sa kapwa. Naninirang puri. Ganun lang po yun. Pangalawa, kaya sila mahusay, hindi sila una palabintangin. Pangalawa, sandali lang naman po ako. Pangalawa, kundi sila ay mapagpigil. Sabi niya po mapagpigil. Okay, magandang salita yung mapagpigil. Pag sinabing mapagpigil, mahinahon. 'Di ba? Parang madali silang, 'di ba? Hindi madaling magalit. 'Di ba? May self-control, tama si Deacon. Etong katagang salitang ito mapagpigil, galing po yan doon sa nauna natin pinag-aralan. Naalala nyo, sa overseer, pinapakita dapat mapagpigil o mahinahon ang mga leader o yung overseer ng church. At kaya nga sinasabi nito, gayon din naman kayong mga babae. Ibig sabihin, buhat sa itaas, merong nakuhang kategory doon sa mga pangungusap o salita na dapat i-apply sa mga diakono at diakonesa. Mahalaga po yun. Dapat meron tayong pinagkukunan ng pattern. Okay? At sasabihin ko sa inyo, hindi natin kayang gawin ito kung hindi tayo tinahanan ng Diyos na buhay, ng Espiritu. Amen. Mahalaga po yun. Nandun pa naman tayo sa foundation. Ito'y aral na sa kalaguan. Mapagpigil o self-control, yung anong ditong kahinahunan. Ang kahinahunang sinasabi po rito, nagsimula po ito sa Greek word ng kaisipan. Kahinaunan ng pag-iisip. Amen. O bakit minsan nagpipigil nga tayo, di ba? Nagpipigil yung ating katawan na kumilos, magsalita. Pero sa isip natin kumukulo. O pwedeng ganon. Hello? O pwedeng may struggle doon na nanggigigil ka na, di ba? Parang kumakagat ka na sa ipin mo, nanggigigil ka na. Di po ba? Totoo hindi. Pero ang kategory dito, makikita mo yung aliwalas na mukha ng tao. Kahit na may sitwasyon, problema. Kasi paano mamamahala? Tagapangasiwa rin po ito eh. Doon sa pagiging diakonesa. O pwede po yun. Tagapangasiwa, tagaayos ng mga temporal na bagay para ilagay ang pagkakaayos doon sa gawain. Nagpe-prepare ng mga bagay para sa pangangaral. Even, kahit mga microphone nga, sila ang dapat gumawa niyan. Di po ba? Alangan naman ako pa magkumpuni ng mga wire dito, pag connect ko. Di ba? Hindi na overseer ang trabaho nun. Di po ba? Kaya sila ang mag-aayos po dyan. Kung ano yung pangangailangan po dyan. At sinasabi po dyan, kahit may problema, meron silang self-control sa isip. Laging positibo ang isip niyan. Di bale sa Panginoon to, gagawin ko. Hindi yung, ako na naman pala gagawa nito. Diba? Hindi po karapat-dapat na tagapaglingkod yan. Kailangan sila ay mapagpigil. And 1 Peter chapter 4 verse 7, kinuha ko po ito dahil ito rin ang ginamit natin verse sa mga nauna, sa mga overseers. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Tingnan natin. Sinabi ito, ilang taon na, 100 years na. Makinig kayo mabuti. Etong sinabing ito, dapat maintindihan natin na malapit na ang Panginoon. Ngayon, tayo ba ay parang binabaliwala ba natin itong aral na ito? Samantalang sila, panahon nila matagal na. Pero ngayon, di pa ba mas malapit ang Panginoon? Mas malapit na. Kaya nga sinasabi niya rito, na kung malapit na, tayo ay magpakahinahon. Magpakahinahon at magpuyat at manalangin. Hindi sinasabi rito, huwag ka na matulog, panalangin ka na ng panalangin.
Ibig sabihin, yung isip mo, punong-puno lagi sa presensya ng Panginoon. Pagising mo, alam mo may Panginoon ka. Paglakad mo, alam mo may Panginoon ka. Hindi po sinasabi dito puyat na talagang wala ng tulog. Ang sinasabi dito, laging naka-tune in ka sa Panginoon. Lagi kang nakakonekta sa Panginoon. Sa pananalangin, sa meditation, kahit nakikisalamuha ka sa tao, nasa presence ka lagi ng prayer. Amen. O, mahalaga po yun. Sinabi lang po yung pangatlo. Una, ang mahusay na sinasabi rito, yung kagalang-galang, kapitapitagan, sila po ay hindi palabintangin. Pangalawa, sila po ay mapagpigil. At pangatlo, na napakasarap pakinggan, sila po dapat, itong mga babaeng ito ay tapat. Sabi niyo po, tapat. Sa tao, mahirap makasumpong ng taong tapat. Lalo na sa kaibigan, ang hirap. Lalo sa barkada, ang hirap. Pagtataguan ka pa niyan di ba? May alam niya, may pangangailangan ka, tataguan ka niyan, hindi tapat na kaibigan niyan. Sa church po, pwedeng mangyari ito. Amen. Kaya dapat alam natin, yung taong ito, yung babaeng ito na diakonesa, alam niya siya'y tapat, alam natin siya'y tapat. Anong tapat? Tapat siya sa aral na ipinagkatiwala sa kanya. Tapat siya doon sa pananampalatayang meron siya. Okay, tingnan natin bakit sinabing tapat. Dahil may context po ito sa mga babae kung bakit sinabi itong tapat. Okay, tuloy po natin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Okay lang po ba? Balikan natin muna yung ating text para baka sabihin wala tayo dun sa ating text Sa verse 11 po tayo. Puntahan natin yung verse 11 muna ng 1 Timothy. Gayon din naman ng mga babae dapat ay mahusay. Magalang-galang po ibig sabihin dyan. Hindi mapalabintangin una, kundi mapagpigil. Pangatlo, tapat. Ang tanong saan? Yan, sa lahat ng mga bagay. Lahat ng details, lahat ng detalye ng kanyang buhay, dapat tapat siyang sinasabi. Ibig sa kanyang paglilingkod, tapat siya. Lahat ng detalye na binigay ng paglilingkod sa kanya, dapat mapagkakatiwalaan siya doon. Amen po ba? Dapat ganito po siya. Tingnan po natin sa 1 Corinthians, italo na po natin, chapter 4 verse 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala, sabi niyo po katiwala. Alam niyo po ba, yung mga diakono at diakonesa, katiwala po yan. Pinagkatiwalaan po yan. Binless po ng pastor natin yan para maglingkod po dyan. Di po ba, pastor? Sila yung nilagay natin dyan. Ang requirements ng mga pinagkatiwalaan ay ano? Ang bawat isa ay maging tapat. Pag sinabing tapat, all out ka, wala kang itinatago. Amen. At ito'y tinutungkol naman natin kasi sa babae, kaya dapat ang mga babae, sila po ay mapagkakatiwalaan. Yung pinagkatiwala sa kanila, hindi nila winaldas. Kaya sila'y hindi katiwaldas. Di ba? Sila'y katiwala. Dahil sila'y nagtatapat, ang category dapat ay nagtatapat yung qualification sa kanila. Kaya ngayon, tagapagbilang ng pera, di ba, dapat tapat yan Di ba? Ginagamit sa tama yan Diba? Hindi dapat yan tinatago. Ipinapakita, ito yan. Bakit? Tapat sa lahat ng bagay. Ayon po sa ating pagkakabasa. Okay, tingnan po natin sa Kawikaan, chapter 13, verse 17. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan. Pag sinabing sugo, inilagay siya doon Di ba? Di ba? Inilagay siya sa katungkulang iyon, pero dapat okay siya. Sabi niya, pero pag siya ay masamang sugo, sabi niya ay nahuhulog sa kasamaan. Na ano siya, natatangay siya sa kasamaan. Kasi masama nga Masama nga siyang sugo Ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Wow, pagka ang tao pala nagtatapat, makinig kayo mabuti. Kahit anong mangyari, may problema, iyan ay nagpapagaling doon sa lahat ng ministering nakasakupan niya. Ilan lang po ang nag-amen.
Ibig sabihin, laging merong healing. Laging merong kaayusan. Amen. Bakit? Transparent eh. Amen. Hayag na hayag yung katapatan niya eh. Kaya makikita natin dito kung gaano kagalingan ang kanyang dala. Hindi yung kasama po dito yung kahusayan. Kasi bakit? Ang main point, bakit siya nailagay doon? Dahil siya'y karapat-dapat doon. Amen. Pero pag masamang sugo, ano mangyayari? Tatangayin ng kasamaan, mag-iisip. Tingnan nyo si Judas. Di ba? Dahil sa kasama, sugong siya eh. Sugo siya ni Diablo eh. Di ba? Kahit siya naging disciple ng Jesus Christ, di ba? Ano nangyari? Masama yung isip niya eh. Sayang, dapat binenta na lang niya, ipamigay sa dukha. Di ba? Hindi na siya mapagkakatiwala. Bakit? May kupit po siya dun eh. Di po ba? Amin po ba? Kaya nga yung tagapangasiwa, napakahalaga po. Lalo na sa larangan. Kagalingan po dulot kasi. Pagka maayos tayong sugo na babae, kayo pala. Amin po ba? O, tuloy po natin. Matatapos na po ako. Okay lang po ba? Tuloy pa natin. Okay. At bakit sinabi yung salitang tapat o yung faithful? Bakit po sinabi yan? Una, ahalalayan nito ang mga susunod na mga verses na sinasabi, tapat na nagpapatunay o saksi sa kanyang buong pamilya. Ibig sabihin, tapat siya nagpapatunay. Kasi asawa siya ng diakono. At siya mismo saksi sa kanyang asawa kung talagang dapat na maglingkod ang kanyang asawa. Una, sa verse 12, ating pupuntahan, sa verse 12, sabi niya po dyan, maging asawa, ito, pangkalahatan na po ito, pero nakakategory pa rin po yung babae dito. Ang sabi niya, maging asawa ang mga diakono ng tig-iisa lamang babae. Alam niya, yung lingkod na diakono na kanyang asawa, siya lang ang nag-iisa, only one na asawa. Amen. Ang ibig sabihin dito, kayong mga babae, alam nyo mismo kung ang naglilingkod dito ay may babae pang iba o wala. Doon mo makikita ang taong itong nagtatapat na babae. Amen. Amen. Kasi sino ba nakakaalam ng mga lihim ng mga lalaki? Ang mga babae. Hello? Ngayon, kung diakonesa ka, dapat alam mo ang lahat ng bagay ng iyong lalaki, ng iyong asawang lalaki, o diakono. Kaya nga babaeng ito, hindi niya itatago sa kanyang sarili. Pastor, meron nga pala asawa kong problema sa babae. O, tanggalin na yan. Paano kung itatago niya yan? Magpapatuloy ang kabulukan sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Hello? Na yun ang dapat nating iwasan. Kaya nga ang kategory sinasabi dito, o yung qualification, dapat ang babae ay tapat. Kahit sila parehas na naglilingkod sa gawain ng Panginoon, dapat ang babae tapat. Sinasabi niya sa overseer ang lahat. Hayag siya sa lahat. Amen. Para maiayos ng gawain ang kabutihan, magandang kagalingan na idudulot nito sa iglesia mismo. Amen po ba? Amen. Mahalaga po to. Pangalawa, nag-iisa lamang siyang asawa ayon sa verse 12. Timothy. Pangalawa, mahusay mamahala. Siya'y nagpapatotoo, siya ay patotoo talaga na ang asawa niya ay mahusay na mamahala. Hello? Sino nakakaalam ng istorya ng lalaki? Di ba ang asawang babae kung mahusay mamahala sa tahanan? Di po ba? Ngayon, kung marami sinasabi sa atin ng ating asawa, hindi tayo karapat-dapat. Amen. Kaya nga ang magpupursigi sa mga lalaki na sabihin kay pastor, sa mga pastor, pastor, pwede na po yan kasi bakit? Okay po yan mamahala sa aking mga anak. Di po ba? Maayos, mahusay po yan. Mahusay yan. May kahusayan po yan. Hindi naman sobrang galing. Ibig sabihin ba, marunong. May pamamaraan siya paanong dapat gawin. Ibig sabihin siya talaga yung namumuno. Yung asawa kong lalaki, namumuno. Parang yun ang sinasabi rito. Kaya ngayon, pagtatapat na ito, ipinapakita. Hindi itinatago. Tapat po ito. Pangalawa yung mahusay na mamahala. Nag-iisa lang asawa. Pangalawa, mahusay mamahala. Dahil sa under po niya, makikita natin,
sa verse 12, sa pamamahalang mabuti, una, sa kanilang mga anak. Alam niyo po ba, ang babae, mahusay din po yan mamahalan ng mga anak. Mas mahusay sa mga lalaki po yan, kasi yan, sila lagi naiiwan eh. Di po ba? Hindi lang nga mga anak, pati apo. Di po ba? Karapat-dapat kayo sa pamamahala sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga babae, ang galing mag-budget po niyan. Anak, baon mo to, sakto yan, pati yung pamasahin mo, pati yung bibilin mo, detalyado po yan. Di po ba? Amin po ba? May kahusayan yan. Bakit? Ibinibili ng lalaki ang lahat ng bagay sa babae pagdating sa tahanan. Amen. Pero sila nagpapatotoo na ang lalaki karapat-dapat. Amen. At sila ang patunay na ang kanilang asawa ay marunong din naman. Di po ba? Hindi pabayaan lalaki. At hindi mga babae. Sa Proverbs, marami sinabi patungkol sa babae. Mahusay mamahala ang babae. Amen. Kahit nagpupuyat na, nagagansonsilyo pa yan. Iniisip pa niya kung anong kakainin ng mga anak, kung ano isusuot ng asawa bukas. Hello? Kaya yan, ang kategoring meron sila, yung qualification na meron sila, mahusay din silang mamahala ng kanilang sambahayan. Amen. Sa mga anak. Pero hindi niya pwede pangunahan yung pinaka-head. Baka magkamali naman tayo, ha? Diba? Ibig sabihin, mahusay mamahala ng kanyang mga anak at ng buong sambahayan sa verse na ito, sa verse 12, ng sarili niyang sambahayan. Ibig sabihin ito, dahil sa pangunguna ng kanyang asawang lalaki. Amen. At ang sabi niya rito, basahin po natin in 1 Timothy chapter 3 verse 4, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupi ng kanyang mga anak ng buong kahusayan. Maraming pamamaraan eh. Lalo na mga nanay, ang daming paraan yan. Minsan tayo pa mga lalaki ang kulang sa pamamaraan eh. Marami pamamaraan ng babae. May pagkukulang, gagawa ng diskarte. Di po ba? Kasi lalaki trabaho eh. Yung babae na iiwan eh. Minsan naging tubera na yan. Tubero kasi di ba dapat sa lalaki? Tubera ang mga babae. Di ba? Pwede rin mag-electrician yan kung di takot sa kuryente. Kasi sila naiiwan sa bahay eh. Amen. Pati lahat ng kukumpinin sa loob, kahit may mga sira-sira, sila gumagawa. Kasi walang pambayad eka ng trabahador eh. Di po ba? Mahusay mamahala sa lahat na ipinagkatiwala sa kanila. Amen po ba? Kaya karapat-dapat sila sa ganitong paglilingkod. Sabi niya, sinusupi ang kanyang mga anak ng buong kahusayan. Ngayon, sa verse 13, dito po ako magtatapos. Ano ang bunga sa buhay ng bawat mga aliping tagapaglingkod sa iglesia? May bunga po ito, kahit yun lamang ang sinabi sa kanila na dapat na meron sila. Yung una, sila ay hindi palabintangin, kundi sila ay mapagpigil, at yung pagiging tapat nila sa kanilang pamilya, sa kanyang asawa na lalaki, at doon sa mga anak nila, namamahala siya, at ng buong sambahayan, kahit sa side ng kanyang asawang lalaki na pamilya, biyanan siguro, mga kapatid o mga bayaw niya, hipag niya, okay siya doon. Ibig sabihin, karapat-dapat siya. Ano ngayon ang bunga? Siyempre, may mga bunga po yan. Ayon po sa text na binasa ni Kuya Fred kanina, gayon din ang tatanggapin natin kung ano ang ating ginawa. Ephesians chapter 6, di po ba, binasa yung sa scripture kanina, di ba? Gagantihan tayo ng Panginoon kung ano yung ating ginawa. Di po ba? Ano ngayon ang bunga ng mga aliping tagapaglingkod na ito? Ano kaya ang bunga nito? Sa verse 13, masusumpungan natin kung gaano kaganda ang bunga sa verse 13. Una, napakabuti at pagkagandang kalagayan. Sabi niyo, pagkabuti. Napakabuti at pagkaganda. Kumbaga hindi may kukumpara pag ang babae ay tapat at ang lalaki ay tapat. Kasi ito, verse 13, applicable to sa general na po ito, sa diakono at diakonesa. Kaya dinaanan po yung sa babae, kasi ito, general na ni Apostle Paul sa lahat. Kung gaano kabuti ang lahat ng tagapaglingkod sa iglesia, even the overseer, even doon sa diakono, deacons and diakonesa, gayon din po sila ay napakaganda.
Napakabuti ang katatayuan. Magandang kahinatnan. Ano po kaya ito? Dahil dito sa verse 13, masisilayan natin ang sinasabi niya dito. Pero bago yon, puntahan po muna natin yung Colossians 1 verse 2. Ang sabi niya rito, sa mga banal o sa mga iglesia ng Diyos na buhay at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumain nyo nawa ang biyaya. Blessing po ito ni Apostle Paul sa mga Colossians. Sabi, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Ano meron tayo? Anong meron tayo? Na nasa atin bilang banal at tapat na lingkod kay Kristo, na tagapaglingkod na iglesia. Biyaya ng kapayapaan. Ang nasa atin, saan ang galing? Mula sa Diyos, dahil sa ating paglilingkod Di po ba? Na ating Ama. Na bukal talaga ng buong pagpapala. Amen. Gaano kaganda? Napakasagana at napakaganda at napakabuti. Okay? Tignan po natin. Una, napakabuti kay ganda na katatayuan. Pangalawa, ang bunga nito, hindi lang maganda siya, kundi ang bunga nito ay, pangalawa, ito'y nagbibigay ng katapangan sa pananampalataya. Kung pupuntahan natin yung verse 13, sapagkat ang mga namamahalang mabuti na sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili na isang mabuting kalagayan, una po yun. Pangalawa, may malaking katapangan. Pag sinabing malaking katapangan, boldness. Yung hayagan. Amen. Kung nakasumpong kayo ng ganitong tao, walang sinisino po ito. Sasabihin niya ang tama at totoo. Nakatagpo po kayo ng kayamanan. Amen. Bakit? Tapat po itong lingkod na ito. Amen. Marami po tayo niyan dito. Okay, tuloy po natin. Malaking katapangan saan? Sa pananampalataya. Kaya nga ang bunga nito, yung pananampalataya hindi mahugot-hugot na itinanim ng Panginoon sa kanya. Amen. Siya po ay may kalakasan gaya ni Esteban. Kung babasahin natin, yung nangyari sa kanila. Si Esteban ay isang diakono at siya'y nangaral. Bakit? Puspos po siya ng espiritu Hindi po siya matinag sa pananampalataya. Kaya ang tibay ng kanyang pananampalataya abot-abot hanggang sa labas. Nangaral hanggang siya binato. Di po ba? Bakit? Kasi yung pananampalataya meron siya na nasa sarili niya, ito'y napakayaman. Kaya pagkaganda nang meron po tayong bunga, yung bunga ng paglilingkod natin, kung napagkatiwalaan tayo, lalo pang sasagana. Si Esteban, isa lamang po siyang tagapaglingkod doon sa mga nangangailangan ng pagkain, na kulang sa pagkain. Sila yung inahalal. Pero dahil napagkatiwalaan siya, lumarga siya, nangaral pa siya. Inayos yung trabaho niya, naglingkod sa mga walang pagkain, na mga balo. Dahil yun nasabi ng apostol sa kanya, hindi pa siya nagkasya doon, kundi nangaral pa siya. Wow! Ibig sabihin po dito, nagpapakita ng katapangan sa pananampalataya, katatagan. Kung anong pananampalataya meron siya, hanggang sa kauli-uli ng kanyang buhay, tapat ang kanyang pananampalataya kahit siya'y binabato. Amen? Hindi siya humiwalagpos sa Panginoon. Amen? Pangatlo't bilang huli, ang bunga ng buhay ng bawat aliping tagapaglingkod sa iglesia, una, napakabuti ng katatayuan, kalalagayan. Pangalawa, dahil sila ay mayroon din katapangan sa pananampalataya, gaya ni Esteban. Pangatlo at huli, at may last verse po tayo dito po ako magtatapos, na ito'y nagmula kay Jesus na ating Panginoon. Huwag po tayong magkakamali. Ang lahat na ito'y galing sa Panginoon Jesus. Yung katapatan natin, yung magandang karakter natin, yung ating kaisipan na mahinahon, yung kagalingan meron tayo, huwag tayong magkakamali. Because apart from Christ, we cannot do nothing. Wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. Ito'y galing sa ating Panginoon Jesus. Ano sabi niya po sa verse 13? Sapagkat ang namamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan, malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo. Na kay Kristo, inimpart lang sa atin. Amen. Kaya ang pinakamaganda rito,
Kung nasa iyo si Kristo, sigurado pong tama at meron kang pupuntahan na kagandahan, kabutihan ng iyong paglilingkod. Bakit? Ang Panginoon ang umaayos nito eh. Amen. Ang Panginoon nagsasaayos sa iyo at lahat ng ministry mo maging kagalingan ng lahat yan. Amen. Kaya ang ministry na binibigay sa atin, lalong napapainam, napapasagana, napapalakas. Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil sa ating Panginoon Kristo. In Hebrew chapter 12 verse 2, last verse, namasdan natin si Jesus na gumagawa ng sakdal. Sabi niyo po, gumagawa ng sakdal. Gumagawa at sakdal ng ano? Ng ating pananampalataya. Now, si Jesus Christ, kung walang rinirigalo sa ating pananampalataya, na hindi tayo binigyan nito, paano tayo maging sakdal sa ating ginagawa? Ang pananampalataya natin, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, dahil ang pananampalataya ito ay galing sa Diyos. At ito yung nagpapasakdal hanggang dumating ang Panginoon, na andyan ka pa rin sa ministeryo mo. Amen. Lumalago, tumitibay, lumalago, lumalawak, lumalaki. Amen. Hindi tulog. Amen. Bakit? Si Jesus Christ, lagi nagpapasakdal doon sa pananampalataya niligay niya sa atin. Kaya dapat alam natin kung saan tayo nakalagay na ministeryo. Amen po ba? Bakit? Lalaganap po ang Panginoon eh. Mapapahayag ang Panginoon eh. Mababanggit lagi ang Panginoon eh. Bakit? Sa Kanya nagsimula ang lahat ng bagay na yan. Lalo na siya nagpapasakdal ng ating pananampalataya at siya'y dahil sa kagalakan inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus alang-alang sa Kanya. Kung wala si Jesus kasi nagtiis, wala tayo kahit anong paglilingkod ang gawin natin. Sabi niya na niwalang halaga ang kahihiyan. Ang Panginoon hindi nahiya. Tapos tayo sa ministry natin nahiya tayo. Diba? Sometimes ganun, diba? Dapat agresibo tayo. Sabi niya po, agresibo. Ang paglilingkod ng mga diakono, overseer, diakono, diakonesa, laging agresibo ang pananampalataya niyan. Bakit? Ang Panginoon ang nagpapasakdal niyan. Kaya nga sa English po niya, Pastor, di ba? Looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Di po ba? Siya yung nagpapasakdal, siya yung nagtatapos niyan eh. Di ba? At ang sabi niya, hindi niya ano yung pagtitiis niya sa krus, o na lang ano niya yung kanyang kahihiyan, alang-alang sa kung anong paglilingkod na meron ka ngayon. Amen? At umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos na kasama niya tayo doong pinaupo. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 6 yata po yun. So kasama niya tayo pinaupo doon. Nasa kanan siya, naandun po tayo sa kanyang tabi. Spiritually. Amen. Kasi bakit? Tayo susunod sa Kanya kung ano nangyari sa Kanya. Meron kalawalatiang katawan po tayo. Sa susunod po, pag-aaralan po natin ay yung verse 14 and verse 16 hanggang 16 po yan, highlighted conclusion ang ating pupuntahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the glory. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon na kami inalis mo mula sa sumpa ng kautusan na hindi namin masunod. At inalis mo kami Panginoon sa katulan nang si Kristo'y hatulan mo, namatay para sa aming mga kasalanan at nabuhay maguli. Panginoon, marami pong salamat sa bagong buhay na ito. Salamat po na kami inaalalayan mo sa buhay na ito upang kami sumagana sa mabuting gawa at mamuhay ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Amang Diyos, tunay nga kapuri-puri kayo sa inyong ginawa sa amin. Ang mabuting balita na kaligtasan na aming tinanggap, na hindi batay sa aming performance o nagawa, kundi batay sa ginawa ni Kristo para sa amin.
Panginoon, marami pong salamat sa mabuting balitang ito. Nawa po, naintindihan ng bawat isa ang mabuting balita tungo sa aming kaligtasan. Panginoon, magkita-kita po kami, Panginoon, sa susunod na linggo para po sa aming evaluation. At salamat po sa mensaheng tinanggap namin mula sa aming pastor na nagpalago sa aming pananampalataya. Panginoon, salamat po sa pagpapala mo, sa pagsama mo sa pagtitipon ito. Lord God, binabalik namin ang lahat ng papuri kaluwalhatian sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon, tagapagligtas at manunubos. Amen at amen. Okay, taas natin ang ating kamay para sa pagpapala. Sumati na masaganang biyaya at kapayapaan na mula sa Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen.